Nasa pagkainan noon ng mag-anak nila Aling Corazon at Mang Berting. Habang sila'y salo-salo sa kanilang munting hapunan, ay biglang nagsimulang magsalita si Aling Corazon sa kanyang panganay na anak na si Jenny. Jenny anak, makikiusap sana kami ng tatay mo na kung maaari huminto ka na muna sa pag-aaral ng kolehiyo para matulungan mo kami sa pagpapaaral sa mga nakababatang kapatid mo. Nahihirapan na rin kasi kami ng tatay mo sa pang-araw-araw natin. Lalo pat unti-unti nang humihina ang aming katawan, gawa ng katandaan. Wika ni Aling Corazon sa panganay na si Jenny. Mahirap para sa amin ang desisyong ito anak. Lalo na't pangarap mo ang nakataya rito. Pero anong magagawa namin? Talagang hindi na namin kaya. Ani pa ni Mang Berting. Kung gusto niyo mga anak, ay pare-pareho na lamang kayong huminto. Nang sa gayon ay makapaghanap buhay na. Suwestyon mali ni Aling Corazon. Tay, ayoko pong huminto. Kahit man lamang high school ay patapusin niyo po kami. Si ate ay makakahanap na yun ng trabaho dahil nakatapos na po siya ng high school. Pero kami po tay, sino naman po ang tatanggap sa amin na ni high school hindi pa nakakatapos? Reklamo ni Almira sa kanyang mga magulang. Oo nga tay. Kawawa naman kami ni Ate Almira. Walang tatanggap sa amin kahit sa fast food chain kasi hindi kami tapos ng high school. Segunda naman ni Albert, ang bunsong anak na lalaki ni Mang Berting at Aling Corazon, na noon ay nasa second year high school pa lamang. Buti nga kayo nakatungtong ng high school kahit papano ako, kung sakaling patigilin talaga tayo ni nanay at tatay, ako ang mas kawawa kasi elementary na nga lang ang naabot ko. Hindi pa makakapagtapos pag nagkataon. May kahulugang saad naman ni Bea sa kanyang mga kapatid. Si Bea ang pinakabunso sa lahat. Habang si Jenny naman ay nakikinig at nagmamasid lamang sa usapan ng kanilang pamilya. Pasensya na mga anak. Alam kong hindi nyo kagustuhan ang nangyayari sa pamilyang ito. Pero anong magagawa namin ng nanay nyo? Unti-unti na kaming nilulupog ng katandaan kaya't mabilis na kaming mapagod. Malungkot na wika ni Mang Berting sa kanyang mga anak. Pero paano naman po kami tay? Obligasyon niyo po kaming paaralin. Paano namin maabot ang mga pangarap namin kung ngayon pa nga lang ay sinusukuhan niyo na kami? Pag-iimutok ni Almira sa ama. Oo nga po tay, tama po si Ate Almira. Hindi naman po namin kasalanan na magkaganyan po kayo. Saka hindi naman po namin ginustong mabuhay dito sa mundo at maranasan ang hirap ng buhay tulad ng nararanasan naming magkakapatid ngayon. Saka tay, nay, paano tayo makakaahon sa kahirapan kung hindi kami makakapagtapos ng pag-aaral? Dugtong pa ni Albert. Nagulat na lamang si Mang Berting at pati na rin si Aling Corazon sa binitawang salitang iyon ni Albert. Samantalang si Jenny naman ay nananatiling tahimik lamang at nakikinig sa usapan. Hindi pa man kayo nakakapagtapos ng pag-aaral. Pero kung makapagsalita kayo sa amin ng tatay niyo, akala niyo may narating na kayo sa buhay. Hindi kayo marunong umintindi ng sitwasyon. Galit na saad ni Aling Corazon sa kanyang mga anak. Sagot? Nay, sinasabi lang po namin ni Albert yung katotohanan. Paano na lamang ang magiging buhay namin? Kung sakaling huminto nga kaming magkakapatid sa pag-aaral, paano tayo makakaalis sa kahirapan na to? Kung kayo mismo ang naglalagay sa amin sa sitwasyon na ito, hindi naman po kami sumasagot. Ang gusto lang naman po namin sana ay patapusin niyo po kami ng pag-aaral kahit anong mangyari. Kasi yun lang po ang susi para makaahon tayo sa buhay. Umiiyak na wika ni Almira sa kanyang ina. Dahilan upang mapayuko na lamang sa kahihiyan si Mang Berting. Tama si Almira Corazon. May punto ang mga sinasabi ng mga anak natin. Pero sana mga anak ay maunawaan niyo ang kalagayan natin. Hindi ko na talaga kaya pang tustusan kayong lahat. Ani ni Mang Berting, na tuluyan nang napatulo ang luha sa labis na habag sa kanyang sarili. Pwede ba, Almira at Albert, tumigil na nga kayo? Naririnig kayo ni Bea. Baka isang araw ay gayahin rin niya kayo sa pagsagot-sagot niyo kila nanay at tatay. Saway ni Jenny sa kanyang dalawang kapatid. Tumigil? Ate, nasasabi mo lang yan. Kasi kahit papaano ikaw ay nakatapos ka na ng high school. Pwede ka nang makapagtrabaho kahit papaano. Pero paano naman kami ni Albert? Katwiran ni Almira sa kanyang ate Jenny.
Bakit? Sa tingin mo ba, Almira, mababago pa ang sitwasyon natin dahil sa pakikipagtalo mong yan kina nanay at tatay? Di ba hindi na? Dahil nga kapos tayo, mahirap pang intindihin yon. Asik ni Jenny sa kapatid na si Almira. Dahilan upang matigilan ito. Akala nyo ba kayo lang ang nahihirapan? Akala nyo ba kayo lang yung nalulungkot? Akala nyo ba kayo lang yung mawawalan ng pangarap kapag uminto tayo sa pag-aaral? Di ba lahat tayo apektado? Naiintindihan ko yung nararamdaman nyo ni Albert, Almira, kasi ganun rin ang nararamdaman ko. Pero naiintindihan ko rin si nanay at tatay at ang sitwasyon na meron tayo ngayon. Kaya sana, imbes na magsumbatan at magtalo-talo tayo rito, bakit hindi na lamang tayo kumuha ng paraan para makapagpatuloy tayo sa pag-aaral? Mahabang litanya ni Jenny sa kanyang mga kapatid. Nabigla lang kami ate sa sinabi ni nanay at tatay na hinto na tayo sa pag-aaral. Kaya kami nakapagsalita ng ganoon. Pasensya na. Ani ni Albert na nakayuko at tila natauhan sa mga binitawang salita sa kanilang ama at ina. Nabigla? Pero hindi mo iniisip na nawalan kayo ng respeto sa mga magulang natin? Ani ni Jenny sa kapatid. Tama na yan, Jenny. Hayaan mo na ang mga kapatid mo. Suway ni Aling Corazon. Nay, hindi pwedeng hayaan na lamang ang dalawang to sa pagsagot-sagot sa inyo dahil baka dumating ang araw na wala ng respeto ang mga ito sa inyo. Ani pa ni Jenny. Para matigil na tong usapin na ito, ako na lamang ang magsasakripisyo. Papayag akong tumigil sa pag-aaral habang nag-aaral kayo hanggang sa makatapos kayo ng kolehiyo. Pero sana, huli na tong gagawin yung pagsagot-sagot kina nanay at tatay ha. Ani ni Jenny sa kanyang dalawang kapatid. Habang si Bea naman ay nakayakap sa kanyang ate Jenny. Sigurado ka ba dyan sa desisyon mong yan, anak? Ani ni Mang Berting na nangingilid ang mga luha sa sobrang habag sa kanyang sarili at tawa sa kanyang panganay na anak. Opo tay, wag po kayong mag-alala ni nanay. Bukas na bukas po ay maghahanap na po ako ng trabaho para makatulong po sa gastusin natin dito sa bahay. Naiintindihan ko po ang kalagayan natin at alam ko po kung gaano kayo naghirap at nagsasakripisyo para lang makatapos kami ng pag-aaral na hindi nakikita ng mga kapatid ko. May kahulugang wika ni Jenny, dahilan upang mapayuko sina Almira at Albert sa kanyang tinuran. O yan, Almira, Albert, nangako na ang ate nyo na tutulong sa pag-aaral ninyo. Sana naman ay huwag nyong sayangin ang pagkakataon na yon. At sana din ay makipagtulungan kayo para makaalis na tayo sa ganitong sitwasyon ng ating buhay. Ani pa ni Aling Corazon. Umismit na lamang si Almira sa sinabing iyon ng kanilang ina. Habang nakatawag naman ng pansin ang sunod-sunod na pag-ubo ni Mang Berting. Tay, nainom niyo na po ba ang gamot na nareseta sa inyo ng center? Usisa ni Jenny sa kanyang ama na noon ay dinadarahik na ng matinding ubo. Anak, hindi ko nabilhan ng tatay mo. Tugon ni Aling Corazon. Imbes na gamot ang binili ko pikas na lamang ang inuna ko. Para may pagkain tayo sa hapag ngayong gabi. Ani ng matanda. Napapuntong hininga na lamang si Jenny sa tinura ng kanyang ina. Sa isip-isip niya, bukas na bukas ay maaga siyang aalis upang magsimulang maghanap ng mapapasukang trabaho. Dalangin niya ay nawa ay pala rin siyang makahanap ng magandang trabaho. Anak, pasensya ka na ha. Alam ko sa gagawin mong ito. Pangarap mo naman ang nakasalalay. Patawarin mo kami ng tatay mo, anak. At salamat sa pangunawa mo. Wika ni Aling Corazon, habang gap ang kamay ng panganay na anak. Nay, huwag niyo na pong isipin yun ni tatay. Bilang nakakatandang kapatid, obligasyon kong tulungan kayo para makatapos sila sa pag-aaral. Isa pa nakikita ko po na hindi naiintindihan nila Almira at Albert ang sitwasyon na meron tayo ngayon. Kaya ako na lamang po ang mag-a-adjust bilang nakakatandang kapatid nila. Alam ko rin naman po na kapag nakatapos sila sa pag-aaral, ay matutulungan nila tayo. Ani ni Jenny. Napakabait mong anak at kapatid, Jenny. Nawa ay patuloy kang gabayan ng pong may kapal. Wika ni Mang Berting. Salamat po, tay. Ang mabuti pa ho ay magpahinga na ho kayo. Alam ko pong maaga na naman kayo sa bukid ni nanay bukas. Utos ni Jenny sa kanyang mga magulang na agad namang sinunod ng mga ito. Naiwan naman niyang katuwang ang bunsong kapatid na si Bea upang magligpit ng kanilang pinagkainan. Kinabukasan ay maagang gumising si Jenny upang mag-asikaso sa pagpasok ng kanyang mga kapatid. Almira, Albert, halina kayo.
Nakahanda na ang almusal niyo sa mesa. Si Bea ay kisingin niyo na. Ani ni Jenny sa dalawang kapatid. Kising na ako, ate. Masayang tugon ni Bea sa kanyang ate. Habang ito'y nagbibihis ng kanyang uniforme na noon ay nasa grade 5 pa lamang. O siya, bilisan niyo na dyan para makakain na kayo bago kayo pumasok. Wika ni Jenny sa tatlo. Ate, salamat ha. Naiusal na lamang ni Albert. Wala yun. Basta't mag-aral kayo ng mabuti ha, para hindi masayang ang pagsasakripisyo ni ate sa inyo. Ani ni Jenny sa kanila. Huwag kang mag-alala, ate Jenny. Hindi ka namin pipikuin. Tugon naman ni Almira. O siya, sige na. At baka mahuli pa kayo sa flag ceremony niyan. Pagtataboy ni Jenny sa mga ito pagkatapos nilang kumain. Ate, siglit lang ang bahon ko. Ani ni Bea na nakasahod ang kamay sa kanyang ate Jenny. Ay, oo nga pala. O, ito ang 10 piso. Tipirin mo yan ha. Nakangiting wika ni Jenny sa bunsong kapatid at saka nagsialisa na ang mga ito. Buti na lamang ay may naitatago pa siyang kakaunting pera. Ipon niya ito sa kanyang baon noong siya ay nag-aaral pa. Tipid na tipid si Jenny noon. Hanggat maaari ay hindi niya ginagastos ang ibinibigay na baon sa kanya ng kanyang ama't ina kung hindi naman talaga kailangan. Kadalasan rin ay sumasideline siya sa pagdodrawing kapag may project at assignment sila sa school. Siya ang gumagawa ng mga ito. Kapalit noon ay binabayaran siya ng kanyang mga kaklase. Depende ang halaga sa ipinapagawa sa kanyang assignments. Kaya't dahil doon, kahit papaano ay nakakaipon siya. Hindi man malaki. Ngunit sapat na yon upang makapaghanap siya ng trabaho sa bayan. Nang makaalis na nga ang kanyang mga kapatid, nagsimula na ang asikasuhin ni Jenny ang kanyang sarili upang magsimula ng maghanap ng trabaho. Agad niyang tinungo ang kumpanya kung saan nagtatrabaho ang nanay ng matalik niyang kaibigan noong high school. Inirekomenda nito si Jenny sa boss nito bilang isang sekretary. Ma'am, maraming salamat po sa pagre-rekomenda mo sa akin dito. Pagpapasalamat ni Jenny sa nanay ng kanyang kaibigan. Wala yun, Jenny. May tiwala ako sa kakayahan mo. Ani ng ginang sa kanya. Maya-maya pa ay dumating na ang kanyang matalik na kaibigan na si Andrea. Jenny! Tawag nito sa kanya. Andrea! Nakangiting bati naman ni Jenny sa kaibigan. Wow! Ilang buwan lang tayong hindi nakita, nag-iba na ang auraan mo ha? Bati ni Jenny sa kaibigan. Nag-aaral ka pa ba? Usisa niya rito. Oh, Bes, medicine ang kinukuha kong kurso. Alam mo naman na dati ko pang pangarap yun, hindi ba? Ani ni Andrea sa kanya. Wait, ikaw ba? Bakit ang kwento sa akin ng mami nag-a-apply ka raw dito sa company nila? Tanong ni Andrea sa kaibigan. Oh, Bes, nag-stop muna ako para makapagpatuloy yung mga kapatid ko sa pag-aaral. Alam mo naman na mahirap lang kami. Isa pa tumatanda na sila nanay at tatay, kaya need ko munang maghanap ng trabaho para masuportahan ang mga kapatid ko. Kwento pa ni Jenny sa kaibigan. Hala, paano na ang pangarap mong yan, Bes? Malungkot na tanong ni Andrea sa kaibigan. Wala, isinangtabi ko na muna. Ganun talaga, panganay ako Mahinang tugon ni Jenny sa kausap. Napatangu-tangu naman si Andrea sa tinurang iyon ng kanyang kaibigan. Pero Bes, mabuti dito ka nag-apply sa pinagtatrabaho ni Mami. At least kahit papaano ay madalas tayong makikita. Baka matulungan pa kita. Ani nito sa kanya. Nako Bes, sapat na tong rekomendasyon mo sa akin sa Mami mo. Siya nga pala Bes, kailangan ko nang mauna ha. Marami pa akong kailangang asikasuhin Bye Bes, until next time. Paalam ni Jenny sa kaibigan. Tuluyan na nga silang naghiwalay pansamantala. Samantala nang makauwi na ng kanilang bahay itong si Jenny, ay agad niyang ibinalita sa kanyang mga magulang ang resulta ng kanyang paghanap ng trabaho. Nay! Tay! Masayang tawag ni Jenny sa kanyang mga magulang. Naabutan niyang nakaupo sa gilid ng kanilang kapagkainan ng kanyang ina. Natigilan siya sa kanyang sasabihin nang makitang lumuluha ang kanyang ina. Nay, bakit po? Anong nangyari? Si tatay po nasaan? Sunod na tanong ni Jenny sa kanyang ina. Anak, wala na ang tatay mo. Inatake siya habang nasa bukid kami kanina. Sinubukan pa namin siyang isugat sa ospital. Ngunit dead on arrival na siya. Tuluyan niya na tayong iniwan, anak. Napakagulgol si Aling Corazon ng mga sandaling iyon. Tila binuhusan naman ng napakalamig na tubig si Jenny dahil sa kanyang narinig na sinabi ng kanyang ina
Gusto niyang umiyak, ngunit walang luwang lumalabas sa kanyang mga mata. Nabigla siya sa mga pangyayari. Iyak at panaghoy ang umalingaw-ngaw sa loob ng kanilang tahanan. Lalo na nang magsimulang magsadatingan ang kanyang tatlong mga kapatid galing eskwelahan. Ate, si tatay. Naiusal na lamang ni Bea, ang kanilang bunsong kapatid. Agad naman niya itong dinaluhan ng yakap. Kailangan niyang mas maging matatag para sa kanyang mga kapatid at ina. Hindi na pinatagal pa ni na Jenny ang burol ng kanilang yumaong ama. Dahil bukod sa wala silang pera para paglamayan ng matagal, wala naman na silang inaantay pang iba pang kamag-anak. Kaya naman makalipas lamang ang 3 araw, ay nagpasya silang ihatid na ito sa kanyang huling hantungan. Matapos mailibing si Mang Berting, ay kinausap ni Jenny ang 2 kapatid na sina Almira at Albert, kasama ang kanilang ina na si Aling Corazon. Ate Jenny, titigil na lamang muna kami ni Albert sa pag-aaral para makatulong sa inyo ni nanay. Si Bea na lamang muna ang paaralin natin. Ani ni Almira. Oo nga ate, alam ko hindi na kaya ni nanay sa ngayon na maghanap buhay, lalo na't buong buhay niya ay kasakasama niya si tatay sa pagtatrabaho. Kaya kami na lamang rin naihinto para matulungan ka sa mga gastusin natin dito sa bahay. Ani naman ni Albert. Hindi, walang titigil sa inyong 3. Ngayong wala na si tatay, ako na ang tatay sa pamilya natin. Kailangan niyong magtapos dahil alam kong yun din ang gusto ni tatay na mangyari nung nabubuhay pa siya. Sayang nga lang at hindi niya nakinaya. Wika pa ni Jenny. Dahil sa bigat ng responsibilidad na nakaatang kay Jenny, ay kinakailangan niyang magdoble kayod. Kaya naman pagtapos niyang pumasok sa opisina, ay sumasideline siya bilang waitress sa isang club, malapit sa bayan. Naging ganoon ang routine ng buhay ni Jenny para makapagtapos ang kanyang mga kapatid. Lumipas pa ang ilang taon, ay nakapagtapos na nga itong si Almira sa kursong business accounting. Samantalang si Albert naman, ay 2 taon pa mula ngayon ay makakapagtapos na rin ng kursong marine engineering. Ang bunso naman nilang si Bea ay nasa unang taon na sa kolehiyo sa kursong tourism. Hindi makapaniwala si Jenny na kinaya niyang itaguyod ang pag-aaral ng kanyang mga kapatid. Para sa kanya, ang tagumpay ng mga ito ay tagumpay niya na rin. Jenny anak, pasado 6:00 na. Baka malate ka na sa opisina. Tawag ng kanyang ina sa kanya ng araw na yon. Agad namang naputol ang pagbabalik tanaw ng dalaga sa kaganapan ng kanilang buhay at nagsimula ng mag-asikaso upang pumasok sa opisina. Anak, gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng tulong mo sa pamilya natin ha. Pasensya ka na at wala akong naiambag sa pag-aaral sa mga kapatid mo. Ani ni Aling Corazon nang sila ay nag-uumagahan ng mga oras na yon. Nay, yan na naman kayo eh. Nagdadrama na naman kayo. Kaya aga-aga po. Pabirong wika ni Jenny sa kanyang ina upang mabaling ang lungkot na nadarama nito. Naiintindihan niya ang kalagayan ng kanyang inang si Corazon. Para sa kanya, sapat nang nakikita niyang malakas at kapiling niya ang kanilang ina. Malaking bagay iyon para kay Jenny. Nay, sige na po. Alis na po ako. Mahuli na po ako sa trabaho. Paalam niya sa ina, sabay halik sa noon nito, at sa katuluyan na ngang umalis. Bagamat muntik-muntikan ng malit ito si Jenny, ay nauna pa rin siya sa kanyang boss. Kaya naman sandaling sumubsob muna ang dalaga sa sobrang antok. Dahilan upang maabutan siya ng kanyang boss sa ganong sitwasyon. Napailing-iling na lamang ang boss ni Jenny habang pinagmamasdan siya nito. Nakaramdam ito ng habag sa kalagayan ng dalaga. Batid kasi nito ang mabigat na responsibilidad ng dalaga, kaya naman hinahayaan niya na lamang ito kapag nakakaidlip sa kanilang opisina. Total ay ginagampanan naman ito ng maayos ang trabahong nakaatang sa kanya. Nasa ganong sitwasyon ang kanyang boss nang malimpungatan si Jenny at magising. Nako sir, sorry po. Nakatulog po ako. Nahihiyang saad ng dalaga. Huwag kang mag-alala. Matulog ka na muna dyan at magpahinga. Dahil mukhang wala ka pang tulog eh. Ani nito sa dalaga. Nako sir, okay lang po ako. May utos po ba kayo? Tanong ni Jenny. Iha, magpahinga ka na muna. Umabagsak na ang katawan mo at tila hindi maganda ang pakaramdam mo. Napansin ko kasi kanina na tila ubo ka ng ubo. Ani ng boss ni Jenny. Thank you po sir. Pasensya na po talaga. Nakita niyo pa po ako sa ganong kalagayan. Nahihiyang wika ni Jenny sa kanyang amo.
Samantala sa kanilang bahay, nang makauwi na si Jenny. Kamusta, Almira? Nakahanap ka na ba ng trabaho? Usisa niya sa kapatid. Hindi pa, ate. Kasi kailangan ko pang mag-review para sa board exam. Ani ni Almira. Ganun ba? Bakit hindi ka na muna maghanap ng trabaho? Para naman may pambayad ka sa pag-review at makatulong ka na rin dito sa bahay. Suwestyon ni Jenny. Oo, ate. Yan na ang bala ko eh. Luluwas ako ng Maynila. Doon ako maghanap ng mapapasukan. Sabi sa akin ni Albert, susunod na rin daw siya sa Maynila pagkatapos niya ng kolehiyo. Saad ni Almira. Totoo yan, ate. Pag nakagraduate na ako, susunod ako kay ate Almira sa Maynila para maghanap ng trabaho roon. At saka, para makabawas na rin ako sa gastusin mo dito sa bahay. Si Nanay at Bea na lamang ang iintindihin mo pag nangyari yon. Ani ni Albert. Magsasalita pa sana si Albert nang biglang marinig nila ang tawag ni Bea. Ate! Ate! Umiiyak na sigaw ng kanilang bunsong kapatid. Dali-dali nilang tinungo ang kwarto kung saan naroon ang kanilang ina at pati na rin itong si Bea. Ano yun, Bea? Naiusal nilang tatlo dahil sa pagkakabigla. Nakita nilang wala ng buhay ang kanilang ina. Inatake rin ito sa puso. Nakatulog lamang ito at hindi na nagising pa. Doon na nag-iyakan ng magkakapatid. Makalipas ang ilang araw na burol sa kanilang inang si Corazon, ay initid na nga nila ito sa kanyang huling antungan. Nang makauwi silang magkakapatid sa kanilang bahay, tinipong muli ni Jenny ang kanyang tatlong kapatid at ito'y kinausap. Tutuloy pa ba kayo sa Maynila? Tanong ni Jenny kay Almira at Albert. Oo, ate. Kailangan nating umusad at magpatuloy sa buhay. Ani ni Almira. Hayaan mo, ate. Isasama namin si Bea sa Maynila para naman wala ka nang iintindihin dito sa bahay. Ani pa ni Albert. Ganon nga ang nangyari. Lumuwas ang tatlong kapatid ni Jenny sa Maynila. Doon sila nagsimula ng panibagong buhay. Naiwan si Jenny nag-iisa sa kanilang munting bahay. Nabalitaan na lamang ni Jenny na nakapasa na si Almira bilang isang certified accountant. Kaya naman agad niyang tinawagan ang kanyang mga kapatid upang batiin si Almira at mangamusta na rin sa mga ito. Hello, ate. Bungad ni Almira sa kanya. Congrats, Almira, ha? Nakita ko ang pangalan mo sa internet. CPA ka na. Masaya ako para sa'yo. Ani ni Jenny. Ate, salamat ha. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko matutupad ang mga pangarap ko. Ani ni Almira. Kamusta kayo dyan? Si Albert malapit na rin graduate, hindi ba? Si Bea, ayos lang ba siya? Usisa ni Jenny habang inuubo. Ate, okay ka lang ba? Tanong ni Bea. Okay lang ako. Inuubo lang ako. Masama kasi ang pakaramdam ko. Pero huwag kayong mag-alala at okay lang ako. Sure ka, ate, ha? Baka kung ano na yun, ha? Nag-aalalang tanong ni Bea sa kanyang ate Jenny. Oo, ayos lang ako. Sige na, papasok pa ako. Sa isang araw magpapadala ako ng allowance nyo, pati na rin sa school mo, Bea. Ani pa ni Jenny na tila hirap na magsalita dahil ito'y hinahapo. Salamat, ate. Naitugon na lamang ng tatlo sa kanilang nakakatandang kapatid. Samantala sa opisina, Jenny, okay ka lang ba? Bakit tila namumutla ka ata? Halos ilang buwan na yung pabalik-balik na ubo mo ha. Usisa sa kanya ng kanyang amo. Opo sir, okay lang po ako. Baka puyat lang po ako kaya pabalik-balik po ang ubo ko. Ani ng dalaga. O siya, sige. Kung gano'n makikisuyo ako. Pakidala ito sa accounting department para mapirmahan. Ani ng boss ni Jenny. Agad namang tumalima sa iniutos ng kanyang amo itong si Jenny. Subalit hindi pa man nakakalayo, ay bigla itong nakaramdam ng pagkahilo. Dahilan upang ito'y mapahandusay sa sahig at ito'y mawalan ng malay. Agad na isinugod si Jenny sa ospital. Doon ay napag-alaman na may cancer sa baga ang dalaga at kinakailangan ng agarang gamutan dahil kung hindi ay maaari niya itong ikamatay. Ilang saglit pa ay nagkaroon na ng malay ang dalaga. Teka, nasan ako? Tanong ni Jenny. Nasa ospital ka, Jenny. Nawalan ka ng malay kanina. Ani ng kanyang boss. Siya nga pala, Jenny. May sasabihin sa'yo si Dr. Sarmiento. Sad pa ng kanyang boss sa dalaga. Miss Jenny, napag-alaman naming may lung cancer ka at stage 3 na.
Kinakailangan mo ng chemotherapy sa lalong madaling panahon upang hindi kumalat ang mga cancer cells sa buong katawan mo. Ani ng doktor. Cancer? Chemo? Dok, magkano po ang aabutin? Medyo malaki-laking halaga ang kailangan mong paglaanan, Miss Jenny. Matagal na gamutan ito, kaya kailangan buo at handa ang loob mo sa mga posibleng mangyari. Dagdag pa ng doktor sa dalaga. Jenny, ipaalam mo sa mga kapatid mo ang sitwasyon mo para matulungan ka nila. Hindi mo kakayaning mag-isa. Total may trabaho naman na si Almira. At sabi mo nakahanap na ng part-time job si Albert. Baka this time, ikaw naman ang matulungan nila sa kabila ng lahat ng naging tulong mo sa kanila. Ani ng kanyang boss. Sinunod naman ni Jenny ang suwestyon ng kanyang boss. Ipinaalam niya sa kanyang tatlong mga kapatid ang kanyang kalagayan. Ngunit nadismaya siya sa sagot ni Almira sa kanya. Ano ba yan? Kakasimula ako pa lamang ng trabaho, gastos ka agad. Naiirit ang saad ni Almira sa kanya. Almira, baka naman makagawa ka ng paraan. Wala akong naipon sa loob ng halos 10 taong kong pagtatrabaho dahil sa pagpapaaral ko sa inyo. Baka naman pwedeng makahingi ng konting tulong sa'yo. Aning nang hihina ni Jenny. Ate, pasensya ka na. Wala talaga akong pera at wala akong mapapairam sa'yo. Sobrang sakit ang nararamdaman ni Jenny ng mga sandaling iyon. Mas masakit kaysa sa sakit na dulot ng cancer sa kanyang katawan. Buong buhay niya ay inilaan niya sa kanyang mga kapatid. Sarili niyang pangarap ay kinalimutan niya para lamang makapagtapos ang mga ito. Ngunit hindi niya akalain na ganito ang isusukli sa kanya ng mga ito, lalo na si Almira, na unang napagtapos niya. Tuluyan nang pinatayan ng telepono ni Almira ang kanyang ate Jenny. Grabe naman ang mga kapatid mo, ani ng boss niya, nang malaman ang naging pag-uusap nila. Wala nang kwenta ang buhay ko, sir. Kaya mas mabuting hindi na lamang ako magpagamot. Yung mga taong inalayan ko ng tugo at pawis ko, kinalimutan ako. Naiiyak na wika ni Jenny sa kanyang boss. Napakawalang puso ng mga kapatid mo. Kung hindi dahil sa'yo, hindi sila makakapagtapos. Tapos ngayong may sakit ka na. Ni dalawin na hindi nila magawa. Hindi ka sana magkakasakit kung hindi dahil sa pagsasakripisyo mo sa kanila. Inis na saad ng boss ni Jenny. Sa huli, ang boss ni Jenny ang tumulong upang maipagamot siya. Lumipas ang ilang taong pakikipaglaban niya sa lung cancer, ay naideklara na siyang cancer-free. Sa mga panahong nilalabanan ni Jenny ang mga sakit, ni minsan na hindi siya nagawang dalawin ng kanyang mga kapatid, hanggang sa mabalitaan na lamang niya na nabaon na sa utang itong si Almira dahil sa panayang layaw nito at pagbili ng kung ano-anong mga bagay na magpapasaya sa kanya. Samantala itong si Albert naman ay hindi nakaakyat ng stage dahil nasangkot sa illegal na gawain. Konti na lamang sana ay gagraduate na ito, kaya naman dahil doon, si Bea ay nadamay. Hindi na ito nakapagtapos pa ng pag-aaral sa kursong tourism. Hindi naman niya tinalikuran ang kanyang ate Jenny, ngunit hindi niya magawang dalawin ito noon dahil sa takot na baka hindi na siya muling tanggapin ng kanyang ate Almira. Dahil doon, nakapag-asawa ng wala sa oras itong si Bea at kasalukuyang dumaranas ng hirap dahil sa sunod-sunod na panganganak. Samantalang si Jenny naman ay nakatagpo ng lalaking nag-alay ng wagas na pag-ibig para sa kanya sa katauhan ni Doc Sarmiento. Nakasakasama niya mula umpisa ng kanyang pagpapagamot. Sa tulong ng kanyang boss ay naikasal ang dalawa at kinuha niyang ninong ito, pati na rin ang ina ng kanyang best friend na si Andrea. Ngayon ay maayos na ang buhay ni Jenny. Dumaan man siya sa maraming hirap at pagsasakripisyo, pero hindi nagtapos roon ang lahat. Nagkaroon ng liwanag at pag-asa ang kanyang buhay. Kung noon ay gipit siya, ngayon ay nakakaluwag-luwag na siya, kasama ang kanyang asawa at pati na rin ang kanyang magiging anak. Dito na po nagtatapos ang ating kwento sa araw na ito. Sana po ay may napulot kayong aral. Masasabi natin na hindi lahat ng tinutulungan natin ay tutulungan rin tayo pabalik. Kaya't ang may papayo ko lamang sa bawat isang nakikinig ay magtira tayo para sa ating sarili. Nang sa gayon kung hindi man tayo balikan ng ating mga tinulungan, kahit papano ay may magagamit tayo sa oras ng ating pangangailangan. Kayo mga kabarangay, anong masasabi niyo sa ating kwento sa araw na ito?
I-comment nyo naman sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. Sa Paano Ka Barangay, hanggang sa muli, thank you so much and peace out.